Ang paksa po na aking patutunayan po ng Seventh-day Adventist Church, itong tunay na iglesia na ililigtas ayon sa Biblia. Asan yung paksa? Ito po. Patutunayan ng Seventh-day Adventist Church, ang tunay na iglesia na ililigtas ayon sa Biblia. Naliligtas sa ikalawang pagdating ni Kristo ayon sa Biblia. Ang sanglibutang ito, mga magulang at mga kaibigan, ay nilikha ng Diyos. Subalit nang dahil sa kasamaan ng lumalaganap, ang sabi po rito sa ikalawang Pedro Kapitulo 3, versikulo 10, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Nang sangkalangitan sa araw na yan ay mapupugnaw sa matinding init, at ang mga bagay sa langit at ang mga bagay na mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ang lupa ay masusunog dahil sa matinding init pagdating ni Kristo. Ang mga bagay sa lupang ito ay masusunog lahat. Kung masusunog ang lupa, masusunog ang mga bagay sa babag ng lupa, ang mga kapilya o simbahan ng mga Seventh-day Adventist ay masusunog lahat. Buong mundo. Sunog din ang simbahan ng mga iglesia ni Kristo sapagkat siya elemento. Ibig sabihin, pag masusunog ang mga simbahan na may pangalang Seventh-day Adventist at saka iglesia ni Kristo ay ditabla. Parihas na masusunog. Oh. Sa ikalawang pagdating po ni Kristo, sa Isaiah 66:15-16, ang sabi po rito ganito, sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kanyang makaro ay magiging parang ibo-ibo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan, na may ningas ang saway ng apoy. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy makikipagpunyagi ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng tao. Pag sinabing sa lahat ng tao, buong mundo ay merong tao. At ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Patay lahat ng mga tao. Sabi doon, no? Patay ang lahat ng Sabadista sa buong mundo. Patay din ang mga iglesia ni Kristo membro. Ano pang magdahilan magdidibati tayo? Ay masusunog ang lupa, ang gawang nasa lupa, pati tao ay masusunog. Ano pang gagawin natin? Mga minamahal kong mga kaibigan, ito po ang dahilan kung bakit ako ay tumayo. At patutunayan ko sa inyo ng lahat ng relihiyon, lahat ng iglesia ay totoo. Pero ang pinakatotoo sa lahat, ang amin, Seventh-day Adventist. Patutunayan ko yan. Ngayon, mga magulang at mga kaibigan, unang patunay, ang tunay na iglesia ay hindi susunugin. Ang sabi po sa Isaiah 66:15-17, ang susunugin po dito ay ito. Alam kong kayo naman ay tapat na aamin sa akin na kayo ay kumakain ng mga baboy din. Ang liwanag, lahat ng mga membro ng iglesia ni Kristo ay kumakain ng baboy. Oh, ang sabi po rito ganito, silang nagpapakabadal din ang mga lahat ng tao at nagsisiparon sa likuran ng sa gitna nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga sila ay darating sa isang wakas. Sabi ng Panginoon, tatapusin sino? Ang mga nangangain ng baboy. Susunugin kung ang Panginoon ay nagsisinungaling, nakalibre kayo. Pero totoong sinabi ng anong sabi ng Panginoon? Susunugin niya ang maraming tao at kanyang papatayin. Sinong kanyang papatayin? Silang nagpapakabanal na nagsisiparon sa laman sa likuran ng isang gitna na nagsisikain ng laman ng baboy at ng daga sila'y darating sa isang wakas. Sabi ng Panginoon, pag ang Panginoon ay nagsisinungaling, nakalibre kayo. Pero kung totoo sinasabi ng Panginoon, ay tapos kayo lahat. Walang matitira. Dahil ang lahat ng iglesia ni Kristo kumakain ng baboy. Ang sabi dito, pag nagkamali ang Panginoon, pag mali sinabi niya, nakalibre kayo. Pero ang sabi ng Panginoon ay totoo. Ang sabi ni Caramel kanina,
ay pinaniniwalaan niya ang Biblia ay totoo. Sa bakotid ito ay totoo sapagkat bahagi ito ng Biblia. Yan ang isang patunay. Susunugin ang kumakain. Number 2, yan ang palatandaan ng tunay na iglesia hindi kumakain. Kaya kami hindi kumakain. Ang sabi ng Panginoon Diyos, ang baboy marumi at karumal-dumal. Ang laman ng mga yoy, huwag ninyong kakainin. Maliwanag. 66:15-17 ng Isaiah. Pagkatapos, ang mga Seventh-day Adventists hindi kumakain ng bangin marumit kumal-dumal. Ikatlo na patunay, tumutupad ng 10 utos ng Diyos na nakasulat sa 2 tapyas na bato. Ang tanong, Mr. Pajarito, wala na yan, ipinako na yan sa cross, kasama yon Sabado. Mga kaibigan ko, sa Biblia ay kayang-kayang patunayan ng 10 utos na kasulat sa 2 tapyas na bato. Inilipat ko sa puso, 2 Korinto Kapitulo 3, versikulo 3, at saka ng 2, ang sabi po rito, yamang nakaisulat ni Kristo na pinangangasiwaan namin, hindi sinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi na sa mga tapyas na bato, kundi sa tapyas ng pusong laman. Ang 10 utos na kasulat sa 2 tapyas na puso, sa tapyas na bato, inilipat sa puso, mga kaibigan ko, kasamang Sabado dito, mga magulang ko at mga kaibigan. Kaya ang Sabado ay ginawa hindi lang sa Israel, kundi ginawa ng dahil sa tao. Ang mga tao ay Pilipino tao, kaya kasama tayo dito, mga magulang at mga kaibigan. May patunay ka ba, Mr. Pajarito, na kasama ang mga Pilipino sa pangingili ng araw ng Sabat o Sabado? Kasama. Pangatlo, mga kapatid, dapat tayo ay nasa panig ng Diyos at sa ni Kristo. Ang Ama na lumalang ng langit at ng lupa sa Hebreo 4:4, at nagpahinga ang Diyos na 7 araw sa lahat ng kanyang magawa. Kung ang Diyos ay nagpahinga 7 araw, ay 7 araw ay Sabado. Ang unang araw sa linggo ay linggo. Sabado, 7 araw Sabado. Ang Ama, maliwanag sa aking patunay na nagsasabat ay Sabadista ngayon. Patunay yan na, hindi ko sinabing babasahin ko. Pangalawa, ang Kristo na tagapagligtas na ulo ng inyong iglesia. Mga kaibigan ko, ito ang inyong pakatatandaan. Pakinggang magaling. Patutunayan ko na si Kristo na ulo ng inyong iglesia ay Sabadista rin. Patutunayan, hindi ko sinabing babasahin ko. May Biblia po ako dito. Litra por litra, ugali ni Kristo ang pumasok sa sinuguga tuwing araw ng Sabado. Ang liwanag nito ay babasahin ko po. Ito ang nakasulat. Lucas Kapitulo 4:14 hanggang 16. Itong Kristo ninyo na ulo ay Sabadista sa aking patunay. At si Jesus, sabi sa ng Espiritu, ay bumalik sa Galilea at agad siyang nabantog sa buong lupain. Siya nagtuturo sa mga sinaguga nila at pinupuri siya ng lahat. Pumaroon siya sa Nazaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinaguga ng araw ng Sabado at tumayo upang bumasa. Sabado, si Asa, Biaba, Diudo, Sabado. Sabadista ang Kristo, ugali niya, nasaan ba ang inyong ulo? Nasa amin na! Walang Kristo na naglilinggo, sasabihin ko sa inyo. Ni isang talata, walang Kristo. Bakit kayo naglilinggo? Sinong Diyos ang nagsabi niyan? Wala pong Diyos na nagsasabi ng linggo ay araw na pagtitipon. Walang Kristo na nagsabi, ang linggo ay araw na pagtitipon. Upang sumamba. Wala. Isang talata. Wala. Kaya yung Kristo na inyong ulo, pagdating ng Sabado, nandun sa Sabadista, nasa pang inyong ulo. Wala. Naku. Maliwanag yan, mga magulat, mga kaibigan. Alam po ninyo ang Seventh-day Adventist, itatanong ni Caramel, may nabasa ka bang Seventh-day Adventist Church litra por litra sa Biblia? Alam po ninyo, alam na yan. Kaya nga patutunayan, hindi ko sinabing babasahin ko. Ang ibig sabihin kasi ng Seventh-day Adventist, nagngingilin ng 7 araw at
naghihintay sa ikalawang pagdating ni Kristo. Yan ang ibig sabihin. Itong iglesyang ito na nangingili ng 7 araw na siyang Sabado, ito ang naghihintay sa ikalawang pagdating po ni Kristo. Wala pong ililigtas na naglilinggo ayon sa Biblia. Tandaan po ninyo, ang inyong ulo wala. Sabatista! Bakit? Tuwing Sabado, nandoon sa kapilya namin. O isa lang ang Kristo, nasaan ba ang Kristo ninyo? Wala. Maganda man ang pangalan, mga magulat na kaibigan, subalit ang Kristo, mga kaibigan, ay Sabatista. Maliwanag yan. Pagkatapos, kayo ay kumakain pa ng baboy. O, ang sabi nito yung mga Sabatista ay kaya hindi susunogin, hindi kumakain ng baboy. Ang liwanag. Kaya, may nabasa ka bang Seventh-day Adventist Church sa Biblia? Ang akin ay patutunayan ko. Ang liwanag, ang patunay, ang Seventh-day Adventist, ibig sabihin, nag-iingat na yung 7 araw na siyang Sabado at naghihintay sa ikalawang pagdating ni Kristo. Ito yung tunay na iglesia na madadatngan ni Kristo sapagkat naghihintay, sapagkat naniniwala kami ng Kristo na Panginoong Diyos ay siyang darating. Ang liwanag po sa Isaias 25:9. Babasahin ko para hindi tayo magkamali. Mga kaibigan ko, 25:9 ng Isaias. At sasabihin sa araw na yaon, kung si Kristo babalik sa lupang ito, narito, ito'y ating Diyos. Sinabi ba na narito'y hindi Diyos? Narito, ito'y ating Diyos. Ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon ating hinihintay. Matutuwa tayo sa kanyang pagliligtas. Napakaliwanag ng Kristong darating ay Panginoong Diyos. Ang sasalubong dito sa Kristong Panginoong Diyos ay yung mga naniniwalang si Kristo ay Panginoong Diyos. Nasaan ang mga Sabatista? Naniniwala. Nasaan ang mga Katoliko? Naniniwala. Kasama si Judge Mulato, si Mayor. Kasama sa mga naniniwalang si Kristo Diyos. Kaya ngayon papunta ng langit ang mga Seventh-day Adventists sapagkat naghihintay kami sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Kaya lahat ng naniniwala ay siguradong maliligtas. Nakakaawa naman. Nakakaawa naman ng mga Katoliko. Sasabihin natin hindi kasama yan dahil yan ay mga tao din. Ang liwanag, naniniwala sila na si Kristo ay Panginoong Diyos na tao din, sapagkat siya nagkatawang tao. Minamahal kong mga magulang at may, yan ang ibig sabihin ng Seventh-day Adventist. Mayroon ka bang mababasa, Mr. Parito, litra por litra ng Seventh-day Adventist ay ililigtas? Kaya nga patutunayan ko, hindi ko sinabing babasahin ko. Ang patunay, ang kumakain ng baboy susunugin. Kung ang Panginoon ay nagsisinungaling, nakalibre kayo. Kung ang Panginoon ay nagkamali, nakalibre kayong kumakain. Pero kung totoo sinasabi ng Panginoon, sisiguraduhin ko sa inyong tapos kayong lahat. Sunog! Mali yung sinabi ng Panginoon sa Isaias. Pag sinabi na mali, ay hindi na siya Panginoon. Pag sinabi mong nauunawaan mo ba, kaibigan, na susunugin ng Panginoon ng kumakain ng baboy, pag sinabing naunawaan, sunog na kayo. Pag sinabing hindi, ay bakit ka nagbabasa pa pag hindi mo naunawaan? Mali baga yung sinabi ng Panginoon sa Isaias na susunugin niyang kakain ng baboy. Pagka mali ang Panginoon, nakalibre kayo, pero pagka totoo, tapos kayo lahat. Kaya sabi rito, liwanag. Papasahin ko ulit, Isaiah 66, 15-17. Silang nagpapakabanal at nagsisipaglinis na nagsisiparon sa halamanan sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Ang liwanag, ang Panginoon, sabi rin sa bandang itaas niya, ay may dalang apoy. Bago niya susunugin, ay tatabakin, may tabakin. Yung akin ipatunay. Hindi mo sinabing babasahin ko. 10 minutes po, last 10 minutes. Last 10 minutes, okay? Kaya napakaliwanag yung aming patunay ng Seventh-day Adventist at pinakatunay sa lahat.
Alam kong ang sabi ng Diyos, huwag kayong kumain ng bagay na marumit karumal-dumal. Ang baboy daw ay malinis na walang mababasa sa Biblia ng baboy pagkain. Ni isang talata ng baboy pagkain wala. Ay bakit tayo kumakain? Ay masarap ba ka? Masarap ba? Manamit, sabi ng Bisaya, naimas. Kung natitagal, nag-imas. Kaya ang baboy hindi mo pagkain yan. Bakit tayo kumakain? Ay nasarapan. Ang baboy, ang kumakain ng karne, mga kapatid, katulad ng mga ngipin na matitilos, katulad ng mga leon ng tigre. Ang kalabaw, damo, ang tao ay malalapat ang ngipin, pangdamot, panggulay, pangprutas. Kaya ang tao ay nagkakasakit ng dahil sa pangangain na hindi naman ibinibigay ng Diyos na pagkain ay kinakain na. Kapag tayo kumain at hindi tayo mahinto ng pangangain, ay tapos masusunog ang sabi ng Isaiah 66:15 to 17. Sino may sabi? Panginoon, hindi si Isaiah. Kaya ang tanong nito ay, mali ba kayo sinabi ng Panginoon? Hindi mali. Anong sabi ng Panginoon? Susunugin niya at tatabakin sino ang mga nangangain. Maliwanag. Hindi sa Israel lamang yan. Ang sabi dito ay ang susunugin ay para sa lahat ng tao. Ang susunugin ay para sa lahat ng tao. Ay kung Israel lang ay ang baboy naman hindi nangangain hanggang ngayon. Hindi nangangain. Kaya, minamahal ko mga kaibigan, pumunta ka sa doktor. Ang sabi ng doktor, huwag kayong mangangain ng baboy ng baka sapagkat matataba, yan ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga tao. Tama po yun. Maraming namamatay, hindi pa panahon mamatay. Kaya naniniwala po mga magulang at mga kaibigan, si Kristo darating sa ikalawa. Ang kanyang ililigtas ay yung mga tumutupad ng 10 utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Diyos. Saan mo nabasa sa bagong tipan na may 10 utos? Sa bagong tipan po inilipat na sa puso, kaya walang mababasa sa Mateo hanggang Apokalipsis. Sa puso sinulat, kasamang Sabado, kung kayo ay sinulatan ng 10 utos sa inyong mga puso, mga magulang, mga kaibigan, dapat Sabado ang inyong pangiling. Inalis ang Sabado, pinalitan ng Linggo. At sinong Diyos ang nagsabi na Linggo? Wala po. Si Kristo wala din. Sinong Diyos ang may utos na Linggo at saka Kristo na Linggo ang araw ng pagtitipon upang pumunta? Si Kristo ay nagsasabado, kaya kayo pumupunta doon sa simbahan sapagkat naniniwala kayo ng tunay na iglesia ay yung inyo. Pero si Kristo wala doon tuwing Sabado, nasa kapilya namin. Nasa kapilya. Tuwing Sabado, babasahin ko! Liwanag. Uulitin ko para inyong manawaan, mga kaibigan ko. Hindi sapagkat inuulit ko ito para kayo ay ginagalit, hindi po para maunawaan ninyo. Babasahin ko muli. At si Jesus sabi sa ng Espiritu ay bumalik sa Galilea at agad siyang nabantok sa buong lupain. Siya nagtuturo sa mga sinagoga nila at pinupuri siya ng lahat. Pabaroon siya sa Nazaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabado. Litra por litra ng Sabado. Kung si Kristo na ulo ng inyong iglesia ay nagsasabado, wala na kayong Kristo. Maliwanag yan. Basahin ninyo ngayon na mayroong Kristong naglilinggo. Wala po. Ni isang talata sa Biblia. Ni katiting wala. Kaya yung inyong Kristo ay pinatutunayan kong Sabadista. Hindi ko sinabing babasahin ko. Patutunayan. Ang patunay niyan si Kristo ay pumupunta sa sinagoga Sabado. Ay saan napunta naman ang mga Sabadista sa buong Pilipinas? Pagdating ng Sabado ay papunta doon. Pero hindi ko kayo hinihikayat na pupunta doon sa aming simbahan dahil walang bubong. Mababasa kayo. Manatili na kayo dyan sa inyong simbahan. Tanggapin si Kristo na Panginoong Diyos. Huwag kayong kumain ng bagay na marumit karumal-dumal. At pagkatapos si Panginoon ng araw Sabado, sisiguraduhin kong sama-sama tayong lahat kasama ng mga Katoliko, mga Burnagin. Sa buong mundo, lahat tayo pupunta sa langit. Dahil sa langit tayo ay magbabakasyon doon. Pagkatapos sa 1,000 taon, bababa ang bagong langit at bagong lupa. At dito rin tayo maninirahan. Amen po ba? Liwanag. Ako'y hangang-hanga sa mga Katoliko at sa mga Iglesia ni Cristo. Bakit? Last 5 minutes. 5 minutes, okay. Sapagkat sila po'y madaling araw pa napunta na sa simbahan. Ang Iglesia ni Cristo ay madaling araw pa'y napunta doon. Ako po'y nanghihinayang sa inyong katapatan.
ilagay po ninyo ang inyong pangingilin ay Sabado at hindi Linggo. Ang Linggo po, walang Diyos na Kristo na nagutos po niyan. Wala pong naguutos. Pag meron po, ayos. Pagka wala naman, tanggapin na ninyo na kayo magsabado, walang Kristo po na darating na hindi Diyos. Wala. Wala. Hindi katiting. Wala. Tanggapin na ninyo ng Kristo na naparito sa lupang ito. Mga kapatid, pagdating niya, siya ay Panginoong Diyos. Kung ang hinihintay ninyong Diyos na tagapagligtas ay yung hindi Diyos na ayon sa pasugot sa doktrina ninyo, malabo sa sabaw ng pusit na makarating kayo sa langit. Malabo. Hindi ko sinasaktan ang inyong damdamin, mga kaibigan ko, para maunawaan lamang ninyo, tanggapin nyo si Kristo na Panginoong Diyos. Ang mga Katoliko ay tinanggap na nila na matagal ng panahon, pinaniniwala na nila ang Kristo Panginoong Diyos, kaya kami magsama-sama lahat, papunta doon kasama ng mga Katoliko, ay tsaka ng mga born again, mga Baptist, sapagkat naniniwala si Kristo ay Diyos. Masakit din sa aking loob na kayo hindi makarating, mga magulang ko't mga kaibigan. Ang lahat ng Pilipino ay makakarating, baguhin lamang yung paniniwala na si Kristo ay hindi Diyos. Tanggapin na si Kristo ay Panginoong Diyos at naniniwala akong malapit na kayo sa langit. Alisin niyo ang pangangain ng baboy sapagkat susunugin ang kakain ng baboy. Si Kristo ngayon ay nagsasabado, patunay yan. Hindi ko sinabing babasahin ko. May nabasa ka ba ng Seventh-day Adventist Church, litra por litra? Pinatutunayan. Yung paksa na pinirmahan ko, patutunayan ko. Ang patunay niyan ay hindi susunugin. Ang patunay pangalawa, nasa panig niya ang Diyos at saka si Kristo. Ang Panginoong Diyos ay nagsasabat, kaya patunay yan sa Batista. Ang Kristo na pumapasok sa sinaguga ay sa Batista rin. Ang tanong diyan, nangilim ba si Kristo? Yan ang itatanong ng Karamil. Sasagutin ko yan mamaya. Nangilim ba si Kristo? Wala! Mamaya itanong nyo, sasagutin ko yan. May nabasa ka ba na inamin ni Kristo na siya ay Panginoong Diyos? Mayroon. May nabasa ka ba ng Kristo na darating kay Panginoong Diyos? Yan ang itatanong ng Karamil. Ako naniniwala, baka itanong pa niya kung tigasan ng Diyos, sasagutin ko namin yan. Lalagyan pa namin ng barangay, bayan at probinsya. Minamahal ko mga magulang na kaibigan, ako niya ilang minuto pa. 2 minutes po. 2 minutes po. 2 minutes. Okay. Sa gabi pong ito, sapagkat maliwanag na ng kaunti, pero patilim na, ako'y naniniwala, kayong lahat ng mga iglesia ni Kristo, mahal din ng Diyos, katulad namin ng mga Katoliko. Amen po ba? Ayaw ninyo na mamahalin kayo ng Diyos. Dapat tanggapin ninyo si Kristo, mga kaibigan ko na Panginoong Diyos, na nagkatawang tao. Wala tayong debate sa kanyang pagkatao at naniniwala kami na si Kristo ay nagkatawang tao. Sinugo siya ng Ama sa sanglibutang ito, ipinanganak siya ng isang birhen, siya ay 100% na tao. Dahil ang layunin niyan, mga kapatid, dahil tayo dapat na mapapa sa krus, pero inakop na ni Kristo yung ating kasalanan at siya ay namatay sa krus dahil sa atin. Ang mga Seventh-day Adventist at saka ng mga Katoliko, 1 minute. 1 minute. Ang mga Seventh-day Adventist, mga kapatid, naniniwalang yung aming kasalanan, ipinapasan namin kay Kristo, kasama ng mga Katoliko. Ipinapasan namin. Kaya ang dahilan ng kamatayan ng Kristo ay sapagkat yung ating kasalanan pinapasan namin sa Kanya. Ay di ba liwanag na kayo nagpapatay kay Kristo? Yun ang dahilan. Kaya namatay. Kung ayaw naman ninyong tanggapin, kanino ninyo ipinapasan yung inyong kasalanan? Kay Dimas? Kay Histas? Kung kay Kristo niyo pinapasan, kayo ang mga tinubos ni Kristo. Maliwanag yan, mga kaibigan ko. Kaya sa gabi kong ito, naniniwala kong 1 minute na lang kanina ay 10 seconds, 3 seconds. Magandang gabi po. 10 seconds. 10 seconds. 5. Time's up.